Kinilabutan ang buong bansang Australia dahil sa ginawa ng Pinoy sa kanilang undefeated na paboritong alaga. Napaiyak naman pati ang pamilya ng kalaban dahil nakarma pala ito sa ginawang pandaraya sa laban. May isang Pinoy na boksingero na dadayain sana sa bansang Australia pero na-knockout niya ang undefeated na kalaban niya. Dahil dito napaiyak niya talaga ang diwatang asawa ng kalaban pati ang lahat ng Australiano na nanunood sa laban. At ang Pinoy na boksingerong ito ay bata ni Chavit Singson na winasak naman ang paboritong alaga ni Babarom. Dahil dito napaiyak niya rin pati si Babarom at siya na ngayon ang bagong kampiyon sa Super Featherweight Division. First now, see his legs were cemented. He knows exactly what he's looking for right there. He just flashes the right hand. May isang napakalakas na undefeated na Pinoy na boksingero na bata ni Chavit Singson ang dumurog sa alaga ni Babarom. Round 3 brutal knockout ang ginawa ng ating bida, kaya napaiyak na lang si Babarom sa ginawa ng Pinoy sa kanyang paboritong alaga. At ang pinakahalimaw na super featherweight undefeated boxer ng Australia ay pinagretiro po ng ating pambato pagkatapos makatikim ng pinakabrutal na knockout na pagkatalo mula sa undefeated na ating boksingero. Dadayain pa sana ang Pinoy na ating pambato dahil napakataas ng scorecard na binigay ng mga hurado sa kalaban niyang Australiano. Buti na lang na knockout niya talaga ang kalaban nito. Sino ang boksingerong ito na siguradong future face ng Philippine boxing? Kaya kinuha talaga siya ni Chavit Singson para pumalit kay Pacquiao sa ibabaw ng ring. Importante itong laban na ito. Pag may awa ng Diyos at manalo, magkakaroon ulit tayo ng bagong champion. Malaking tiwala ko dahil nga mabait si Charlie. At hindi magbabago na magkasal yan. Magkasal din palagi kagaya ko. Subscribe. Si Charlie Coronel Suarez o mas kilala bilang Charlie Suarez ay ang tinaguri ang King's Warrior ng San Isidro, Davao del Norte. Katulad ng ibang boksingero, pagsasaka rin ang tanging ikinabubuhay ng pamilya nito. Kaya bata pa lamang ay maagang nabatak ang katawan ng ating pambato. Sob-sob sa kakatrabaho at kakainsayo, kaya sobrang tigas na talaga ng katawan ng ating boksingero. Sa kanyang karera bilang amateur boxer, kahit na nilalagnat at wala sa kondisyon ng ating pambato, ay pinahirapan niya talaga ang pound for pound boxer noon na si Vasil Lomachenko. Hanggang mabigyan ng pagkakataon ng ating bida na lumaban sa bansang Australia kalaban ng pinakamalakas na boksingero nila sa Super Featherweight Division. Araw ng Miyerkules, March 15 taong 2023 sa Kevin Beach Stadium, Sydney, South Wales, Australia ay dumayo ang ating bida. Makakalaban niya rito ang undefeated boxer ng Australia na si Paul Fleming para sa 3 major title sa Super Featherweight Division. Ang IBF at IBO Intercontinental Super Featherweight title at ang WBC Asian Super Featherweight belt ay nakataya sa magaganap na laban. May record ang Australiano na 28 na panalo, 18 sa pamamagitan ng KO at walang talo. Samantalang ang ating pambato ay mayroon namang 14 na panalo, 9 sa pamamagitan ng KO at wala ring talo. At sa Australia ginanap ang laban, kaya heavy underdog talaga dito ang ating kababayan. Round number 1 ng gigil agad ang napakatangkad na Australianong kalaban. Gusto niyang i-overpower ang ating kababayan pero di niya nagawa dahil napakatindi ng kamao at depensa ni kabayan. Suarez, good shots. Body shot from Suarez, counter shot from Fleming, who leads out again. In fitness, both of these fighters.
Sa round number 2, nakuha na ni Kabayan ang galaw ng kalaban, kaya naging madali na lang sa kanya na ito ay patamaan. Round number 3, atras na ng atras dito ang boksingerong Australiano dahil siguro sa napakabigat na kamao ng ating pambato. Suarez forward again. And chasing is hunting as he goes to the with his power left hands. Over the top. Suarez and chases again with this Fleming. Into the rounds. Sa round number 4, matindi talaga ang ating boksingero. Bugbog sarado na ang inabot sa kanya ng kalaban niyang Australiano. Round number 5, napakatigas ng ating kababayan at pinakita niya ang napakahusay na skill sa boxing, kaya nagmukhang mahina ang undefeated na Australiano na si Paul Fleming. Fleming digs into the body. Suarez over the top with his right hands. Onto the head. Suarez. Napapayakap talaga dito ang undefeated na Australiano dahil sa tindi bumayo ng ating pambato. Against the ropes and shot it over the top. Suarez, but Fleming defended nicely. Suarez chases again. Fleming's against the ropes. He caving as Suarez went over the top. And it's a right hand from Suarez to finish the round. Sa round number 6, medyo bumabagal na ang Australianong kalaban, kaya palagi na siyang nasasapul ng ating kababayan. Bago pumasok ang round number 7, wasak na ang muka ng Australiano habang relax lang at ganadong-ganado pa po dito ang ating pambato. The second half of this fight with the right hand from Suarez to start it. Suarez showing that bit strength again in there. Shots from both fighters. Suarez, good shot there from Paul Fleming. The shots. Suarez, one. Good shots. Now he works with Suarez, leads with a
Sa round number 8, atras na talaga ng atras ang Australianong kalaban dahil napakatindi talaga ng kamao ng ating kababayan. Here in round number 8, it's all on the line between Fleming and Swanton, eliminator for the IBO world title, but it also has huge repercussions in the other section. He got sitting in Southport too. His stand from Fleming. Suarez felt that one. He comes. Suarez fights straight back. Suarez throws. Here we go. Yeah. Suarez. Now a shot from Fleming. Suarez throws a good shot. Fleming just swings. Round number 9, durog na talaga ang mukha ng Australiano. Bugbog sarado na talaga siya sa ating pambato. Round 9. This one scheduled for 12. Body shot from Suarez to start the round. And again, Fleming came back. Fleming, he finishes with one over the top. Suarez straight back off the ropes towards him. Now Suarez goes forward again. Couple of shots to the body that Fleming covers up to. Right hand is to work. Turns the right hand around as Suarez, he tries it again, but Fleming's away. Tight round this, they both want something big to finish it. Sa round number 10, ang bagal na ng galaw ng Australianong kalaban habang lalo namang ginaganahan ang ating kababayan na parang nagsisimula pa lamang. Aggressive from Suarez. There's a good shot. Suarez. Big shake forward on him again. Finish it. Over the top. Good shot there from Leach. Again with the right hand, Suarez. It's been a good shot for him. And he's relying more and more the later we get into this fight. Round number 11, halata na ang pagod sa kalabang Australiano habang parang nag-uumpisa pa lamang mag-init ang ating boksingero. Parang nabuhayan ng dugo ang ating bida kaya nabugbog na naman niya ang kalabang taga-Australia. Pero sa scorecard ng mga hurado, lamang na lamang sa puntos ang kanilang pambato. Talagang balak dayain ang ating boksingero. Enormous on that journey. Suarez chasing. Good right hands and he followed it with another shot from Fleming. So is that. He looks energized now. He's chasing. Suarez chases again. One hand from Suarez got through there. Rowan. Again. He ducks his head and gets away as Fleming at the end. Sa round number 12, dito na pagre-retiruhin ni Kabayan ang Australianong kalaban. Mapait na brutal knockout ang sasapitin ng kanyang kalaban. So much meaning to what they'll achieve and what they'll quality. Counter shot from Fleming. Body Suarez. Here he goes, Fleming. Wala na talagang lakas dito ang Australianong kalaban dahil yakap na siya ng yakap sa ating kababayan. Suarez pulls in the shots and it is stopped.
Muling itinaas ng ating pambato ang bandila ng mga Pilipino. Muntik na sana siyang madaya sa Australia. Buti na lang na knockout ng ating bida ang Australianong kalaban niya. Araw naman ng Sabado, August 26 taong 2023 sa Hard Rock Hotel and Casino, Oklahoma, United States of America ay muling dumayo ang ating bida para kalabanin ang pambato ng Dominican Republic na si Johan Vasquez. Pero katulad ng mga naunang boksingero, hindi rin ito mubra sa ating pambato at nakatikim siya ng mapait na pagkatalo. Pagkalipas ng 7 buwan ay muling lumaban ang ating boksingero. Araw ng Sabado, April 13 taong 2024 sa American Bank Center, Texas, United States of America ay muling dumayo ang ating bida. Makakalaban niya rito si Luis Coria, isang Amerikano. Pero katulad ng ibang boksingero ay pinaglaruan lang siya ng ating pambato at nakatikim rin siya ng mapait na pagkatalo. Nito lang araw ng Biyernes, September 20 taong 2024 sa Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona, United States of America ay muling dumayo ang ating bida. Makakalaban niya rito ang isa sa paboritong alaga ni Babarum na si Jorge Castañeda. Meron itong 17 panalo, 13 sa pamamagitan ng KO at isa po itong Amerikano. Samantalang ang ating pambato ay meron lamang 17 panalo, 9 sa pamamagitan ng KO at wala pang talo. Pero sa Amerika ginanap ang laban at bata pa ni Babarum ang kanya makakalaban. Kaya heavy underdog ang ating kababayan na alaga ni Chavit Singson na kanyang sinusuportahan. Sa labanang ito, magugulat talaga ang Amerikano at mapapaiyak si Babarum dahil 3 rounds lang ang itatagal ng kanilang boksingero mula sa ating pambato. Paglalabanan nila dito ang bakanting kampyonato ng WBO International Super Featherweight title. Sa round number 1, napakatangkad po ng kalaban ni Kabayan. Seryosong seryoso po ito at gusto ko agad tapusin ang maliit nating kababayan. Pero nabigo siya dahil naging halimaw agad dito ang ating kababayan. At the last minute, Castaneda, I mean, he's gotten some upsets. the Philippine Army represented the Philippines in the Olympics. Again, like I told you, Castaneda. Castaneda's fights have been in Laredo. The state's over. That right hand's gonna be an exit after he jabs. That's not normal. That's not normal. And that's looking stay low and get underneath the body target. work there. How instrumental those sheriffs. After a great combination from Charlie Suarez. No, right now he's not tying up. He's not moving. He's not got him along the ropes. I'm opening up. Round number 2, ganun pa rin ang senaryo. Kahit na napakatangkad ng Amerikano ay na-overpower pa rin siya ng ating pambato. Magaling umiwas si Kabayan habang laging sapul ang kanyang kalaban. But he's gonna come right back, so if you stay in range. Nice, there it is. Suarez already proven that he could do defense. If I'm Suarez, that's what I would be doing. I mean, make sure I take care of my defense after. Yeah, I was looking for that, right? Oh, he's trying to set it up now. He's going. Oh, good thing. Good creativity by Sa round number 3, dito natatapusin ng bata ni Chavit Singson ang paboritong alaga ni Babarum. Mapait na sasapitin na pagkatalo ang Amerikano mula sa ating pambato. That was a low blow as he pulled down. Of course, he's taking advantage of the stuff at the wild card gym. Brutal na bumagsak ang Amerikano sa napakatinding kamao ng ating pambato. Pero tumayo pa rin siya kaya tinuluyan na siya ng ating bida. Plus seconds left for Suarez to finish the job, and that's exactly what he does. Si Charlie Suarez ay naging bagong kampiyon ng WBO at itinaas niya muli ang bandila ng mga Pilipino. Siya na ngayon ang isa sa pinakasikat na boksingerong Pilipino. Huwag kang manggugulang at mandadaya sa iyong kapwa dahil laging may nakabantay sa iyo ang ating Diyos na dakila. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili at mahalin mo ang Diyos ng higit sa iyong sarili. Amen.